this third topic, let me begin with this question. What do you consider the best decision you've ever made in your life? Anong bagay na sa tingin mo napakahalagang decision sa buhay mo? Decision na hanggang ngayon masasabi mo, dala-dala mo pa yung bunga nun. Dahil alam mong mahalaga, hindi mo yan kinalimutan. Meron tayo na, diba? Naalala din na. Of course, meron din tayong decision na sa tingin natin hindi mahalaga, pero bakit nagawa natin? Decision natin. Meron din tayong gano'n. Na alam mo na, dahil makulit ako, ginawa ko pa rin. Alam mo naman hindi mahalaga, alam mo hindi the best. Pero pag binabalansin natin ang buhay, of course lahat tayo, mayroon tayong desire na magkaroon tayo ng the best decision. Kasi from the word best, alam mo, yung magiging outcome niya is best. Ano nga sa tabi mo, di ba best? Diba? The best decision is the best. So, di ba, mahalaga na makita natin ito dahil sa araw-araw, gumagawa tayo ng desisyon sa buhay. Pero again, gusto ko maging malinaw, maganda kapag ka malinaw sa ating buhay, yung foundation natin, the way we decide, alam mo tama. Saan ang gagaling yung tamang desisyon? Paano ka nakatitiyak na magiging tama yung desisyon? Diba? Ang hirap yata ang ganun. Yung pagising mo pagising mo ngayon, alam mo bukas ng umaga gigising ka pa kasi malakas ka pa eh. Alam mo naman talagang gigising ka pa eh. Kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo tomorrow. Meron ba kayong ganong moment? Yes. Yung matutulog ka na lang, hindi mo alam kung anong gagawin mo tomorrow. Meron eh, minsan. Anong decision na tama na minsan na-stop tayo? Okay, let's read this. This is the title of our conversation this afternoon. Prime decision. So, kung titingnan natin sa buhay, sino rito yung thinker? Yung palaisip yung bago mag-desisyon, nag-iisip muna talaga ng malalim. Meron ba rito? Yan. Sino yung dito kapag alam mong major decision gagawin mo, ang dami mo munang binabasa books, ang dami mo ng information na dapat mabasa. Sa Google, type ka agad ng type ng mga information. Halos hindi ka na kumakain, kaya yung check mo na, empty na. So, di ba, anong decision sa buhay natin ang masasabi natin na prime decision? Pag sinabi kasi natin prime, ito yung unang-una natin dapat na ginagawa. Alam mo, yun yung number one decision mo, and the rest will follow. Di ba, mahalaga yun. Mahalaga yung prime decision. Kasi doon ka magbabase ng mga decision mo sa susunod. So kaya mapapansin natin, sa buhay po natin, pag pinag-aralan natin ang buhay natin bilang tao, yung factor ng ating brain, paano tayo nag-a-analyze, paano tayo gumagawa ng isang bagay, and then, pagka na-process mo na sa brain mo, then you will decide, mahalaga yun, yung moment na yun. Mahalaga yung processing na yun. Kaya information is very important. So ngayon, pagka meron ka ng prime decision, ibig sabihin sa tingin mo, okay na to. This is the best. Ito yung dapat kong gawin. Then the rest should follow. Kasi nakita mo na yung prime mo eh. Di ba nakita mo yung dapat mong unahin. Okay, so let's begin with this verse. Third part ito ng ating pag-uusapan sa Pilipinas. Ayon kay Paul, in chapter 3, verse 8, what is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Medyo mabigat yung statement ni Paul. Parang ang hirap sundin itong principle ni Apostle Paul na ginawa niya sa buhay niya. Anyway, sa mga hindi po nakakilala kay Pablo, hindi ko rin po siya na-meet para maging malinaw lang po yung aking usapan niya yung hapon. Hindi pa rin po kami nagkita in person. Okay, si Apostle Paul ay isa po sa talagang committed follower of Jesus na mababasa natin sa Bible. Makikilala po natin siya sa Biblia.
At yung record na mapapansin natin sa Bible ay napakahalaga sa kanyang pamumuhay. Kaya pag binasa natin ang mga sulat ni Paul, maraming encouragement, marami tayong matututunan sa kanya, especially sa paglilingkod sa Panginoon. Nung sabihin niya na, I consider them garbage that I may gain Christ. Napakahalaga niya. Meron ba sa buhay niyo, dumating ba sa inyong buhay ang desisyon na mayroong kayo talagang sinacrifice? Handa kitang kalimutan. Alam mo yun? Alang-alang lang dito. Totoo, di ba? Mayroon. Yes. To gain something, meron kang isa-sacrifice. Alam niyo, mga bagay na sinacrifice ni Paul, pag binasa niyo yan, halos buong pagkatao niya. Nung siya hindi pa nakakilala sa Panginoon. Mamaya titingnan natin. Kung baga sa panahon natin ngayon, isa siyang sikat, may kapangyarihan. Hindi ordinaryong tao. Pero nung makita niyo yung sarili niya, sa harapan ng Panginoon, yan yung nasabi niya. I consider everything a loss. Okay. Kung mayroong bagay na gusto ko natandaan niyo, simple truth or probably principle na ating papag-uusapan from these verses patungkol sa buhay, from your prime decision, ano ang mangyayari, ano ang dapat na makita natin. Remember this statement or principle. Knowing Jesus more deeply is the key to victory. Knowing Jesus more deeply is the key to victory. Bakit ko nasabi ito? Pag pinag-aralan natin ang buhay ni Apostle Paul, marami na siyang kaalaman, marami na siyang knowledge. Pagdating sa buhay dito sa mundo na to, sabi ko nga kanina, isa siyang kilalang tao. Kumbaga pagdating sa achievement, marami na siyang na-achieve. Pero nung makilala niya si Kristo sa kanyang buhay, doon niya na-realize ang tunay na tagumpay ng buhay. Bakit niya nasabing garbage lahat ng mga bagay na na-achieve niya? Kasi there's no victory na nakita niya. Ano ba yung victory na pag-uusapan natin? Ano ba yung buhay na tagumpay na pinag-uusapan natin? So in general, mga kapatid, hindi ibig sabihin failure tayo ay wala ng pag-asa yung buhay natin. There is victory in Jesus. Now, yung term na victory, pag titignan po natin sa bawat anggel ng buhay natin, maraming bagay na alam natin pwede naman tayo magtagumpay. Di ba? Pero minsan, hindi natin nagagawang pagtagumpayan. Tama ba yun? That's reality. Pero maganda na makita natin yung reality rin sa buhay. Ano ba ang plano ng Diyos? Nais niya man na tayo ay nagtatagumpay lagi. Ibig sabihin, pag sinabi natin tagumpay, nais ba ng Panginoon sa tingin nyo na ang buhay natin nagiging maayos sa bawat decision? Di ba when you say victory, alam mo na mayroon ka nagiging na tama. Alam mo na at the end of your journey, marahil at the end of your plan, at the end of your decision, tagumpay. Yes, napapaganon ka. Thumbs up. Kaya lang iba thumbs up. Yung bandaliri, thumbs down. Alam na pakikita ko. Hindi natin alam minsan kung ano nangyayari. Ang point ko lang, mga kapatid, sa katotohanan na to, maraming bagay sa buhay natin na pwede pa natin gawin para makilala si Jesus. Hindi lang siya tagapagligtas, siya rin ang ating Panginoon. At yung dalawang bagay, yung dalawang word na yun na napakahalaga, ay napakarami pong meaning sa buhay natin. Kaya kung makikilala natin si Lord deeply, ibig sabihin lalalim yung pagkakilala natin sa Kanya, ang ina-assure ng Diyos, ng Panginoon sa atin, yung buhay natin magkakaroon ng tagumpay sa mundo na ito. Hindi ko sinabing perfect tayo. When I say tagumpay, the key to victory, mga plano natin, ako po naniniwala, bagamat hindi natin lahat alam ang mangyayari sa mundo, pag tayo ay nagpaplano magdidesisyon at tinatanong natin sa Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Diyos na mapahamak. Do you agree? So there is victory after that. Marahil hindi man kagaya nung naranasan ng iba, pero alam mo, Lord, salamat dahil hindi ako napahamak sa decision ko na ito, sa ginawa ko na ito. Dahil nakilala natin ang lubos na Panginoon. So sa paanong paraan at bakit ito natin dapat tingnan? Okay,
So, basahin po natin. Kung mapapansin natin yung verse 1 na sinabi ni Paul. Sabi niya, NIV version, "Further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. It is no trouble for me to write the same things to you again. It is a safeguard for you." Then in verse 2 sabi niya, "Watch out for those dogs, those evildoers, those mutilators of the flesh." Okay, let's pause for a while. Pag binasa natin yung background ng chapter 2, yung continuation ng aking topic po last week, nabanggit niya dalawang mahalagang tao sa buhay niya, si Timothy at si Epaphroditus. Sensya na kayo dun sa pangalan sa Bible. Ang hirap talagang i-pronounce yung Epaphroditus. No, hirap. Ano lang yung throw niya yung dating ng ganung pangalan. Ang hirap banggitin. But anyway, so, dalawang mahalagang tao sa buhay ni Paul ang nabanggit niya ron. Bakit yung binalikan yun? Kasi, pag binasa niyo yung previous verses nito, ini-encourage ni Apostle Paul yung mga taga Philippi, yung Philippians, kung papaano nila, di ba yung study natin last week, kung papaano nila patuloy na maintindihan yung pagmamahal sa bawat isa, papaano sila mag-encourage sa bawat isa. And then si Apostle Paul, siyempre malayo, wala pa nung Zoom, wala pa nung Messenger, hindi sila nagkikita kagaya ngayon. So hindi niya alam kung ano nangyayari sa mga kapatid. So ang assurance lang niya para magkaroon siya ng balita at totoong balita ay ipadala si Timothy na siyang naroon during the time na siya nakulong at yung si Epaphroditus na galing po sa Philippi. Isa sa mga manggagawa na tumutulong, siya yung messenger ni Apostle Paul. At nagkaroon ng situation na nagkasakit siya ron na halos na niya ni Paul, halos namatay siya. Binanggit gano'n na, nabalitaan niyo siguro yun, ang situation niya. So ang design ni Apostle Paul, maipadala niya itong dalawa na to. Trusted person. Ano ang pinaka-main purpose? Gusto ni Paul na ma-assure na yung inyong narinig from the past at ngayon na kayo namumuhay bilang, di ba, nag-start tayo sa partners in the gospel at ito yung patterns to follow, yung pagsunod nyo, ayaw ni Apostle Paul na mabaliwala yun. So kinakailangan there's someone, di ba, na mag-guide sa kanila. At yun ay si Timothy, na nag-pastor, at si Epaphroditus, na isa sa mga manggagawa. Dahil dito sa verse 3, sinabi ni Apostle Paul, verse 2 rather, chapter 3, watch out for those dogs. So, niremind niya in advance. So, hindi yan, okay, para maging malinaw, di ba, sa atin sa wikang Tagalog, medyo mabigat yung terminology niya. Kung narinig na natin. Kasi patungkol yan sa mga tao. No? Watch out for those dogs. So, hindi talaga yung literal. Kundi yan yung mga tao na walang ginawa, kundi una, okay, sirain yung buhay ng kapwa-tao. Pero sa mentality ng isang Jew, sa mentality po, pag binasa natin, ang mindset ng Jews, pagka sinabi nila ng isang tao ay dogs, walang kwentang tao. Walang kwenta dahil hindi sila kilala sa lipunan. Walang kwenta dahil wala silang ginawa kundi sirain ang buhay ng kapwa-tao at ginagamit pa nila minsan yung gospel. Si Jesus. So, hindi sila mga believers talaga. Gumagamit ang those evildoers. So, nagbigay si Paul ng warning. Maging maingat kayo. Kasi may mga taong nagpapakilala na okay sila. Pero hindi sila okay. Mutilators of the flesh. Ang kanilang pamumuhay ay wala sa ayos. So, binibigyan ni Paul in advance. Kasi desire din ni Paul na makabisita sa kanila, kaya lang hindi pa niya alam kung dala sa mga kalaya sa bilangguan. Binigyan ni Paul ng advance. Sabi nga ni Apostle Paul, di ba, rejoice in the Lord. So, piniprepare na ni Apostle Paul yung kanila pong condition. But again, gusto ko na makita natin, the main purpose of Apostle Paul is to guard them. Di ba, yung pamumuhay Kristyano, and I believe sa bawat isa po sa atin, isa ito sa napakagandang desire natin. Na kung paano natin tinitingnan yung buhay Kristyano, at pagka yung kapatid, halimbawa nakita natin na may problema, dahil nakakarinig siya ng iba't ibang teaching, for example, meron tayong desire to help them. O di ka muna, kapatid. Mag-iingat ka kasi may mga
teaching na ganyan o may mga taong gustong sumira sa iyo. So nagbibigay tayo ng advance notice. Hanggang sa magkita kayo at na-explain mo kung ano yung meaning. So pag tinuloy po natin yung point ni Paul, for it is we. Ito na, binigyan ni Paul ng importance yung kanilang tunay na identity. For it is we who are the circumcision. We who serve God by His Spirit, who boast in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh. Though, as in yung point ni Paul, though I myself have reason for such confidence. So if someone else thinks they have reasons to put confidence in the flesh, I have more. So, pansinin muna natin sinabi ni Paul dito. Binigyan niya ng background, yung term na circumcision dito. So, literally, okay, so, unang-una, sa mga lalaki, ito yung promise or covenant ng God through Abraham. So, ang point dito ni Paul, nung sinabi niya na we who serve God by Spirit, tayong totoong circumcised, ang point niya dyan ay hindi lang doon sa physical or covenant nila kay Abraham, kundi kung paano sila nagtiwala sa Panginoong Jesus. Kasi the word covenant, the essence ng covenant, ay dinala ni Paul yung idea that the real covenant now is in Christ. So, we, hindi lamang mga lalaki, kundi lahat ng Kristiyano sa Philippi, tayo po sabi ni Paul na we are the real. Kumaga po ay chosen or having a covenant with God through His Son, Jesus Christ. Kaya ginamit niya rito, served by His Spirit. So pag ikinuneg natin yung idea niya, so hindi lang ito nagpapatungkol sa kanilang physical na experience based on the covenant, but they're standing in Christ. Tayo yung mga naniniwala sa Panginoon. Tayo talaga yung may covenant sa Lord. Hindi lamang mga Jewish, pati mga Gentile. Kasama tayo ron. So ito yung point ni Paul na ang pinagmamalaki ng isang taong totoong nakakilala kay Kristo ay si Kristo, who boasts in Christ. So, in-identify ni Apostle Paul, ito yung magandang point dito ni Paul, in-identify niya ang totoong may Kristo at wala. Ang totoong nananampalataya sa Panginoon, alam niya kung paano siya mabubuhay at kung sino yung dapat niya dadakilain sa kanyang buhay. Pag tayo po kasi lumalag sa Panginoon, tinuturuan tayo ni Lord sa tamang pamumuhay. Pero ang taong hindi naman talaga totoong naniniwala sa Panginoon, pwede siyang nagbabasa ng Bible, pwede siyang pumupunta ng simbahan, pero hindi nagkakaroon ng total change or real change ang buhay, yung pong tinatawag dito ni Paul na who put no confidence in the flesh, believers. And then, kung mapapansin natin, opposite to that, may mga tao naman na ang kanilang inaasahan ay mga bagay patungkol sa mundo na to. The word confidence in the flesh. Yung mga bagay sa mundo na to. Katangian sa mundo na to. Para makita natin yung point ni Apostle Paul, bakit niya nasabi, di ba yung main text natin kanina, na kinalimutan ko lahat. Because of this idea, na ang taong umaasa sa mga bagay sa mundo na to, at hindi niya nire-recognize si Jesus sa puso niya, their confidence is in the flesh. Na ang ibig sabihin, ang kanilang pamumuhay, medyo masakit ito, pero that is the reality. Ang kanilang buhay ay hindi magiging maayos sa harapan ng Diyos because of their focus. Ang focus nila ay sa mga bagay sa mundo na to. Don't get me wrong. Hindi mali na tayo magsikap magtrabaho at magpayaman. Okay? Hindi mali na ikaw ay maging bilyonaryo. Hindi mali na ikaw talaga ibigay mo yung oras mo para ikaw ay kumita. Diba? Ang mali lang pag si Kristo na wala. Yun ang problema niya. Yun ang point dito ni Apostle Paul. Kasi iba ang reaction ng taong nagtitiwala sa Panginoong Jesus kaysa sa hindi. Bagamat may mga tao tayo nakikilala na mababait, pero alam natin hindi kilala ang Panginoong Jesus. Di ba? May mga taong gano'n eh. But spiritually, magmamanifest talaga.
And even dun sa mga major decision na dapat, nagmamanifest kung ano yung sinasabi dito ni Paul na the Spirit of God that we have inside us. Yun po yung point niya rin. We who serve God by His Spirit. Ibig sabihin lang, malinaw kay Apostle Paul, di ba yung background natin sa chapter 2, malinaw kay Apostle Paul kung sino yung sinusundan at nag-glorify. So pag tinuloy po natin, di ba sabi nga niya dyan, they have reason. Marami silang pwedeng, kumbaga ay sabihin, marami mga bagay na na-achieve sa buhay to put confidence in the flesh. Pero sabi ni Paul, I have more. Now, basahin natin yung statement ni Paul kung paano niya ito, kumbaga ay clarify. Sabi niya, circumcised on the 8th day, on the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee. As for zeal, persecuting the church. As for righteousness, based on the law, faultless. Grabe yung statement niya. Nung sinasabi ito ni Paul, yung verse na yan is based on the mindset of the Jew. Tandaan po natin mabuti. Hindi niya sinasabi yan dun sa event na, although kilala niya si Kristo, gusto ko maging clear itong statement na to. Kasi walang bahid ng kayabangan si Paul nung sinabi niya. Hindi siya nagmamayabang. Nung sinabi niya na faultless, totoo yan sa mindset ng Jews. Faultless in a sense, nung siya hindi pa nakakakilala kay Jesus, ang mindset nila, dahil perfect yung kanyang pagsunod sa law, he is faultless. Kaya ginamit yung terminology niya. Again, lilinawin ko, hindi siya dyan nag-compose to the point na gusto niya ipakilala yung sarili niya. Doon sa previous verses, di ba, nalaman ni Paul, may mga kilala siya mga tao na nagmamalaki. Jewish kami, ito yung aming pinanggalingan, we are the chosen people. Yun yung background yun eh. Marami kami mga nagawa. Sabi ni Apostle Paul, evildoers sila. They were dogs. Sabi ni Paul, mutilators of the flesh. Ang practice nila hindi talaga kay Jesus. They don't have the Spirit of God in their lives. Yun yung point ni Paul. Although kilala sila. Kaya si Paul nagsasalita niya kasi naranasan niya lahat yun eh. So can we imagine itong statement na to? 100% pure-blooded Jewish si Paul. And based sa covenant, mahalaga po sa kanila yung time na circumcision. Kasi covenant yan kay Abraham. Sinimulan niya yun. Kumbaga, wala kayong makikitang mali pag pinag-usapan practice kung ang mindset ng righteousness from the Old Testament na pag-uusapan, ito ako. Sumunod yung mga magulang ko sa law. Diba si Jesus dinala sa temple, dinedicate. And by covenant, lahat ng mga kalalakihan, basically naranasan po nila yan. Para lang patunayan na sila ay galing talaga kay Abraham. Diyan nagsimula si Paul. People of Israel, totoo siya eh. Tribe of Benjamin, isa pa siya galing mismo sa tribe ni Benjamin. Di ba na galing sa 12 tribes ni Jacob? So, binabalikan lang ni Paul yung history. Para bang, mga kapwa ko Jew, o mga kapatid, ito ako. Kung anong mayroon sila, higit na mayroon ako. Para gusto ni Paul na ipaunawa, ano bang mayroon sila na wala ako na probably mayroong iba na nalilito na. Na pwedeng mas paniwalaan nila yung ibang tao kaysa kay Paul, in a sense na parang mas marami itong alam kaysa kay Paul. Parang mas authentic ito kaysa Paul. Kaysa kay Pablo. Kaya clarify ni Paul yung kanyang situation. Di ba? Nagkaroon siya ng comparison doon sa ibang tao without any boasting for himself. Nung sabihin niya na in regards to the law a Pharisee, mabigat po na ano yan, status ng buhay ng panahon ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, pagka tinawag kang Pharisee, matalino ka kasi alam mo yung batas ni Moses.
kilala ka sa lipunan. May influence si Apostle Paul. Ang background niya, hindi lamang po sa Pharisee, hindi lamang sa Jew, Roman citizen pa siya. Kasi mayaman sila, nakatira sila sa bansa ngayon ng Turkey, naroon yung lugar, yung bansang Turkey. Okay, naroon yung lugar na kung saan si Paul pinanganak at doon siya lumaki. Nag-migrate yung mga magulang niya. Kaya pumapasok siya ng Jerusalem kasi naging Pharisee siya. Mayaman si Apostle Paul. May pera yung pamilya niya. May sarili siyang business. Pagka siya ay nagta-travel, may sarili siyang kumbaga ay mga kaya niya suportahan yung sarili niya. Ang isang medyo mabigat pa rito, yung term niya, persecuting the church. Bakit niya sinabi yan? Kasi para patunayan na ikaw talaga ay isang totoo or authentic na Jewish people na umaattend sa synagogue ng mga kasama yung mga Pharisee, dapat isa ka sa persecutor ni Jesus. Kasi hindi sila naniniwala kay Jesus. Kaya nga si Paul, yung background niya, di ba? Humingi pa siya ng letter sa high priest para hulihin lahat ng nananampalataya kay Lord doon sa Damascus. Doon niya nakilala ang Panginoon. Binalikan lang ni Paul kung sino siya. Pagdating sa righteousness, based on the law, faultless. Ibig sabihin ni Paul, lahat sinunod ko. To the point, pumatay ako ng tao para lang sa pananampalataya bilang isang Pharisee at Hudyo. Sinunod ko yan. Wala kayong makikitang mali bilang isang Hudyo sa akin. Yun yung mindset nila. Ganon katindi yung, kumbaga, mag-isip ang isang Hudyo pagdating sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon, pagdating sa pamumuhay. Perfectionist sila pag pinag-uusapan. Grabe ang kanila pong yung eagerness na to the point, handa silang mamatay para lang sa kanilang pinaglalaban. Handa nilang wasakin ang buhay ng tao para lang sa kanilang pinaglalaban. Ideology. Mayroong ganung klase ng mindset ang tao. Diba na kahit anong mangyari, handa ako mamatay. So now, itutuloy natin kasi yung point ni Apostle Paul dito ay napakaganda. Kaya nung sinabi ko na our confidence in the Lord help us walk rightly in this world, pag pinag-aralan natin mabuti, sabi ko nga, sa Bible, hindi naman sinasabi ng Diyos na tayo ay maging sikat, hindi mali na makilala tayo sa lipunan, hindi mali na tayo ay magmamangya ang buhay. Pero kapag ang confidence natin ay wala sa Panginoon, iba po yung takbo ng buhay natin. Siguro napapansin natin yan. Tayo na, halimbawa kayo na nakilala sa Panginoon, pag-aralan niyo mabuti. Paano ang mga decision niyo before nung hindi niyo makilala ang Panginoon Jesus? At paano ngayon? Pag-aralan niyo mabuti, di ba? Paano tayo gumagawa ng major decision sa buhay dati nung hindi pa natin kilala ang Panginoon Jesus? At paano tayo ngayon gumagawa ng desisyon? Lalo na sa mga problema na hinaharap natin. Lalo na sa pamumuhay natin sa mundo na to. The word walk rightly in this world. Isa sa manonotice natin pag tayo nakakilala sa Panginoon at gumagawa ka na ng desisyon, ang unang-una siguro matatandaan mo, ang hirap pala maging Kristiyano. Yun ba yung nare-retain sa buhay natin? Katunayan lang, malinaw na sa iyo ang buhay Kristiyano. Pinaunawa na sa iyo ng Panginoon. Totoong mayroong hirap sa buhay Kristiyano. Pero hindi ka dapat ma-focus doon sa hirap. Kung yun agad ang unang nag-flash sa mind mo, hirap na maging buhay Kristiyano. Ituloy mo ang pag-iisip. Kasi the next thing na ipapaunawa sa iyo ni Lord, masaya ang buhay Kristiyano. Doon ka ngayon mamimili. Doon ka gagawa ng desisyon. Ano ang titingnan mo? Ang hirap o ang saya ng buhay Kristiyano? Kung nakikita mo siya ng parehas, mas maganda kung nababalance. Kung one-sided lang, medyo imbalance, delikado yon. Pag sinasabi mo lagi, buhay Kristiyano, masaya tunay, totoo yan, walang hirap, delikado yan. Baka pag nahihirapan ka na, ang hirap na buhay Kristiyano, hindi pala totoo na masaya lagi. Ayun ang problema minsan.
Pero kapag nakita natin sa balancing pananaw, if our confidence, so our confidence in the Lord help us walk rightly in this world, maganda po na makita natin yung katotohanan na yan. Sa Panginoon po tayo dapat umaasa. Hindi sa kung anong mayroon tayo sa buhay na to. Inuulit ko, huwag niyo po ako ma-misinterpret. Kung pinibless ka ng Panginoon, mga bagay sa buhay mo ngayon, pasalamatan mo ang Diyos. Pero huwag mong asahan kung anong blessing meron ka ngayon ng panghabang buhay yan. Dahil pag nawala yan, at dyan ka umaasa, paano na mangyayari? Masakit, di ba? Masakit na mawala ng isang bagay na inaasahan mo na makakatulong sa iyo, tapos nawala sa iyo, ang hirap nun. Marami kang savings ngayon, inaasahan mo pag uwi mo ng Pilipinas, okay na, na-bankrupt yung bangko, na pinaglagyan mo. Paano? May mga ganun eh. Kung di-declare ng bankruptcy, wala kang makuha. Diba? Naasahan mo, pag uwi mo ng Pilipinas, yung savings mo, okay na. Pagdating mo ron, may sakit si nanay, may sakit si tatay, may sakit si mister, may sakit ang anak. Yung savings mo, napunta lahat doon. So, paano na ngayon? Ano na mangyayari? So, kung lahat ng bagay sa mundo na to, kung ang ating confidence ay naroon sa mga bagay na yun, baka at the end of the day, hindi tayo makagawa ng tamang desisyon sa buhay natin para makalakad tayo ng maayos sa mundo na to. Pero kung nasa Panginoon ang ating pong confidence, ibig sabihin kahit ano nangyayari, Lord, salamat sa blessing. Sa iyo nang galing ang blessing na to. Kahit na Panginoon, maliit lang yung income ko. Pero mahalaga, masaya ang buhay ko. Kaysa naman na grabe yung income nila, pero ang buhay nila, wala naman, matayo naman sa iyo. Again, to balance, hindi dapat pagmamalaki ang nakikita ng Diyos kapag nagka-compare tayo. Dapat pasasalamat. Salamat, Panginoon, dahil may payapa ang buhay ko. Okay lang din kung meron ng kayamanan kagaya nila. Pero kung wala, ayos lang din ko. Dapat meron tayong ganun kumbaga ay situation or in-nurture natin yung ganung klase po ng para bang status sa ating pong pag-iisip na saan tayo nagtitiwala talaga, na kanino yung tinatawag ng confidence natin. Dapat nasa Lord. Di ba? Dapat nasa Panginoon. Yun yung point dito ni Paul. Kaya po sabi niya ron sa verse 8, yung point natin kanina, verse 7, chapter 3. But whenever we were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus my Lord. For whose sake I have lost all things. I consider it garbage that I may gain Christ. So dito natin maintindihan, bakit si Paul nagkaroon ng ganitong statement? Kasi malinaw sa kanya kung sino si Jesus. Malinaw sa kanya, very clear sa kanya, yung Jesus na na-encounter niya on the road to Damascus ay totoong Jesus. Nasa bilang ko, ansin yan ha? Sinusulat niya yan, nakakulong. Nahihirapan emotionally. Pero pansinin niyo, chapter 1 kanina, sinabi niya, rejoice with me, rejoice in the Lord. Paano mo sasabihin mag-rejoice kung ikaw nakakulong? Dahil kay Kristo. Diba, umattend ka ng church. Nagkahulihan. Parang tanong, dito sa Hong Kong, walang hulihan. Ang hirap nun. Pero ito yung point, sabi ko last week. May mga pagkakataon na parang sa buhay Kristiyano, feeling mo nakakulong ka sa isang kondisyon because of your faith in Jesus. Yun yung bagay na meron kang gustong gawin, pero alam mong mali, kaya ayaw mong gawin. Kinonsider mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya yung emotion mo, parang minsan, nagdurugo yung puso mo dahil pwede mo namang gawin, pwede kang gumanti, pwede mong gawin yung bagay na alam mo talagang pwedeng-pwede. Pero sa buhay mo, sabi mo, Lord, wag na lang. Alang-alang sa'yo.
Hindi na lang ako gaganti. Hindi na lang ako gagawa ng mali for you. Alam mo yung feeling na wala kang magawa? Pero kaya mong gawin, kaya lang ayaw mong gawin. Why? Because of Christ. Nakilala mo na kung sino ang Panginoon. Ganyan yung point ni Paul eh. Kahit nakakulong siya, ganyan yung point ng Panginoon. At ni Paul, tumakilala niya ang Panginoon. At maganda rin na makita natin yan sa buhay natin. Kahit na minsan meron kang gustong gawin, pero because of the Lord. Lord, because of you, gagawin ko na lang ang bagay na makabubuti. Kaya ang ginawa ni Paul, in-encourage yung mga believers. Maganda rin na makita natin sa buhay natin yan, mga kapatid. Mayroon bang encouragement na nakikita tayo sa sarili natin kapag kayong tao may ginagawa sa ating mali? Nagagawa ko bang sulatan yung ibang tao, halimbawa, to encourage them? Huwag kayong mag-alala. May magagawa ang Diyos. Kikilos ang Panginoon. Darating din ang Panginoon. Tutulungan niya tayo. So, yun yung point ni Apostle Paul. In-encourage siya po yung mga kapatid. And then, sabi po niya, pag tinuloy natin, based on, ito yung nabuo ko, knowing Jesus more deeply is the key to victory. Nung sinasabi niya yun, na anumang bagay sa buhay ko nagawa kong kalimutan, yun yung nakita ko na tagumpay sa buhay. Para sa akin, that's victory sa buhay ni Apostle Paul. At kung titingnan ko po yung sarili ko, halimbawa, compared sa ginawa ni Apostle Paul, mahirap gawin yung ginawa ni Apostle Paul. Sa buhay natin, mahirap gawin yung ginawa ni Apostle Paul. Pero ang gusto ko lang na makita po rito, mga kapatid, bawat isa sa atin. Pag ang desire natin ay makilala ng lubos kung sino talaga ang Panginoong Hesus sa buhay natin, patungo po yan sa tagumpay sa buhay na ito. Sa mundo na ito. Marami tayong pagdaraanan. Maraming pwedeng mangyari na pahintulutan ng Diyos. Pero pag malalim ang pagkakilala natin sa Panginoon, magtatagumpay tayo. Now, let me clarify when we say knowing Jesus more deeply. Bawat area ng buhay natin, naroon ang Panginoong Hesus. Inuulit ko, bawat area ng buhay natin, dapat naroon si Jesus. Isipin mo ngayon, ilang area sa buhay mo ang minamanage mo. Kung may pamilya ka, bilang asawa, bilang magulang, bilang manugang, or bilang biyanan. Isa-isa yan, i-itemize mo. Dapat na yan lahat si Jesus. Kung may trabaho ka, kaya si Amo, nasan si Lord. Pagkasama ako sa trabaho, nasan si Lord. Diba? Wala si Amo, umalis, nagbakasyon, nasan si Lord. Lahat ng sitwasyon mo sa buhay, dapat lagi nating tinitingnan. Nasaan si Jesus? Lahat po ng aspect ng ginagawa natin sa mundo na to, dapat naroon si Jesus. Bakit? Kasi sa bawat area ng buhay natin, we make decision. Kahit simple lang po yan. Gusto ko na mag-get nyo to. Kahit simpleng decision sa buhay natin, you make it. Gumagawa ka eh. At minsan, ang nagiging problema natin, yung simple na yon ang nagiging dahilan kung bakit nalagay ka sa napakalaking problema. Dahil yung maliit na desisyon, hindi mo nakita yung plano ng Diyos o hindi mo pinagkatiwala sa Diyos. Yun ang ginamit ng kaaway sa iyo, na principle. Para sa ibang areas ng buhay mo, posibleng ma-miss mo or mabaliwala mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo. In general ngayon, pag gumagawa tayo ng desisyon, dapat malinaw sa atin na nasan si Lord pag gagawin ko to? Nasan si Lord pagka ito yung i-execute ko or magpaplano ako ngayon? Nasan ang Panginoon? Kilala ko ba si Jesus sa area ng buhay na to? I hope nag-get nyo yung terminology ko ng knowing Jesus. Kilala nyo ba kung ano ang style ni Jesus
pagkausap mo yung employer mo. Pag pinapagalitan ka ng employer mo, kilala mo ba si Lord kung ano ang pwedeng sabihin sa iyo ng Panginoon? Kilala mo ba ang Panginoon kapag ikaw ay nakaharap sa iyong cellphone at nagbabasa ka ng mga sa messenger, mga nagpa-flash na kung ano-ano, umiinit ang ulo mo dahil sa mga bagay niya. Kilala mo ba si Jesus sa area ng buhay kayo? Sa area ng buhay mo sa bagay mo? Kasi minsan, na-overlook natin yung event na yon. Simpleng bagay ha, nagbabasa ka ng cellphone. Nagbabasa ka ng cellphone. Tama ba yun? May hawak kang cellphone, ang dami mong binabasa. May tendency mag-trigger ka ron. Either mainis o matuwa ka. May tendency mag-react ka agad. Area ng buhay mo yan. Di ba? So pag nawala si Lord sa picture, dahil hindi mo kilala kung paano si Lord mangusap, hindi mo alam na kahit grabe na yung sinabi sa'yo, kahit grabe na yung paninira sa'yo, dahil pa rin ang Panginoon na sabihin sa'yo, anak, easy lang, calm down, calm down. Ay Lord, makulit. So kapag ka may gano'n ng event, unti-unti nakikilala mo si Lord. Pero kung may mga pagkakataon, kaharap mo yung cellphone mo, nabasa mo, patol ka ng patol. Patol. Nawawala si Lord sa picture. Magigising ka na lang kinabukasan o sa isang araw. Bakit ba nag-aaway kami nito? Ano bang problema nitong tao na ito? O gano'n na nangyayari ngayon. Kasi sa simula pa lang, very simple move pa lang na mismo na ang kaaway kumikilos para ikaw ay inisin through that gadgets at nagpainis ka naman. Dapat ang ating ginagawa, if we know Jesus, kaya knowing Jesus more deeply is the key to victory. Pag nakita mo yung path, ang una mo gagawin, Lord, ano to? That's the time you need to converse with God. Kasi naiinis ka na eh. And then the Lord will speak to you kung ano dapat gawin. Pwede ka mag-reason, pero malinaw doon sa sagot mo. Na tama, di ba? Wala kang bagay na sinasabi na mali. Hindi mo sinabi mga bagay na alam mong magpapalala. Nagbigay ka lang ng statement na dapat malaman ng kausap mo. And that's it. Whether magalit siya o hindi, ang mahalaga, tama yung word mo kahit mo saan tingnan. Kasi mahirap yung hindi mo man lang na-consult si Lord sa area na yun. At the end of the day, where is victory in that situation? Ayaw ng Panginoon na ang buhay natin dito sa mundo, hindi natin makita yung tunay na tagumpay na nagmumula sa Panginoon. Nais po ng Panginoon na maranasan natin ang tagumpay. In every aspect ng buhay natin, tandaan natin, nayan po ang Panginoon. Okay, nayan ang Panginoon at ang gagawin lang po natin ay tanungin siya, kausapin siya, di ba, para mabigyan niya tayo ng word. At sasabi ni Paul sa verse 9, and be found in Him, that having a righteousness of my own that comes from the Lord, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Linarify ni Paul, hindi na galing sa akin. Kung ako man ay namumuhay ng maayos, hindi because of me, yung kumbaga ay katuwiran na galing sa akin, but that righteousness comes from the Lord through faith in Christ Jesus. At sinabi niya rito, in-itemize niya kung ano yung kanyang plano na dapat tingnan. I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection and participation in His suffering, becoming like Him in His death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Itong bagay nito ay naging malinaw kay Paul.
kung papaano si Jesus namuhay sa mundo na to. Papaano siya naghirap. Ano yung klaseng kamatayan? Noong panahon na yun, talagang fresh na fresh pa kay Apostle Paul. At ano naman yung klase ng resurrection na nangyari sa Panginoong Jesus. Gusto ni Apostle Paul na maranasan. Sa buhay natin ngayon, kung titingnan natin, yung application nito sa buhay natin ngayon. When we say, I want to know Christ, probably hindi na kagaya specifically ng sinabi dito ni Paul. But somehow, yung ibang situation sa buhay natin, pwede pa rin mangyari. Paano si Lord nag-suffer? Di ba yung suffering na naranasan ng Panginoon? Pwede sa mundo nito may suffering tayo. Hindi man kagayang naranasan nila Paul, pero ang mahalaga ron, kung may suffering, di ba? Nayan si Lord para tulungan tayo kasi siya mismo nakaranas niya. So yun yung point. The power of resurrection, malinaw kay Apostle Paul eh. Even hanggang sa kanyang pagkamatay, yung kamatay ng Panginoong Jesus. Para kay Apostle Paul, gusto niyo maintindihan yun. Para sa kanyang paglilingkod, sa mga desisyon na gagawin niya sa buhay, matulungan siya ng pagkakilala. Na, sa ating mga buhay, mga kapatid, gusto ko na dalhin ito sa ating application sa panahon ngayon. Sa ating pagkakilala sa Panginoong Jesus, lagi nating tingnan kung ano ang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin habang tayo po ay narito sa lupa. Paano ang Panginoon nagpapaunawa sa atin pag may suffering tayo? Di ba? Anong situation sa buhay natin ang makikita natin na si Lord ay nangunguna at hindi tayo? Di ba? Mahalaga na makita natin na ang Panginoon ang siyang nangunguna sa decision natin. Kaya sinabi ko po, knowing Jesus more deeply is the key to victory. This is the title before. Ito yung title natin, Prime Decision. Kaya ang tanong ko, kumusta ang ating mga decision? Meron ba tayong prime decision? Yung bang prime decision na yon, naaapektuhan ba yung mga other decisions in life? Pag-aralan po natin mabuti kung anong decision meron tayo sa buhay. Kagaya ni Apostle Paul, nagkaroon siya ng decision malinaw sa kanya. Ang kilalanin ng Panginoong Jesus. Nang lubos kung sino siya. Kaya nagawa niyang kalimutan, makonsider na garbage, ibig sabihin, alang-alang kay Kristo, kung mawawala man ito sa akin, hindi naman ibig sabihin, baliwala ang kayamanan. Pero kung mawawala man ito sa akin, okay lang. Mawawala yung pagkakilala sa akin ng tao, hindi nila ako nare-respeto, kagaya ng dati as Pharisee, okay lang din because of Christ. Pagka po nakita natin yung point na yun, na kung dahil sa Panginoon, may mga tao na hindi ka na minsan kinoconsider na mahalaga kagaya ng dati, masasabi mo ba na, Lord, okay lang, basta't kasama kita. Basta't alam ko, ikaw yung pinaglilingkuran ko. May mga ganong event minsan na maybe sa buhay mo. Ganong nagsisikap ka makakilala sa Panginoon, may mga tao na hindi ka iniintindi. Nagcha-challenge ka ngayon, gumawa ng isang desisyon. Magpapatuloy ka pa ba sa buhay Kristiyano? Or pakikinggan mo yung mga tao na alam mong mahal mo rin? Hirap nun ha? Na alam mo na nakatulong sa'yo minsan. Pero, it is between Christ and others. Christ and sabihin na natin, ano mang kayamanan sa mundo na ito, pressure or whatever. How's our decision? Kaya tanong ko kanina, di ba naalala ba natin, what do you consider the best decision you've ever made in your life? The best na ba talaga yun? Yung naging decision mo na yun? If it's the best, go on. Tuloy mo lang. Kasi the best. Pero kung sa tingin mo, mayroon ka pang kailangan na i-refine, ayusin. Kung sa tingin mo na parang nawala si Lord sa decision ko na yun, pwede namang i-refine. Ipagkatiwala mo na sa Panginoon, Lord, sorry, hindi kita na-consider sa decision ko na ito. And then, doon mo makikita, di ba, na pag naroon na yung situation na mamimili ka na, si Lord,
o yung bagay niyan, doon malalaman kung anong klase ng decision mayroon tayo. What is our prime decision in life? So, my final advice is this. Always, dapat lagi po ganun. Always desire to know Jesus more deeply. Pag naroon na po yun, guard it in your heart. Huwag mong hayaan mawala yun. Di ba mayroong moment sa buhay natin na tayo nag-pray sa Panginoon? Sinabi mo sa Kanya, Lord, I love you. Tulungan mo ako, Lord. Ito yung buhay ko. I offer my life to you. Pero pag hindi natin nag-guard, yung desire na yun, may tendency na ang kaaway, dayain tayo, baka mawala yung desire na yun. Baka makalimutan natin. Ano ang pwedeng maging gawin mangyari? Pagka masaya na yung buhay natin sa mundo physically, sagana tayo, marami tayong mga kaibigan, okay na okay ang buhay, pero wala naman si Kristo ron, delikado yun. Ibig sabihin, hindi mo nag-guard yung desire na yun to know Jesus. Bakit? Kasi hindi mo makikilala ang Diyos kung ang lifestyle sa mundo na to ay malayo kay Kristo. So ibalik mo yun. Ibalik mo yung desire na yun. At ingatan mo. I-guard mo yun. So para mag-guard natin, that's the encouragement eh. Diba? The basic. Pray, read the Bible, attend this kind of service, hanggang tayo lumago. Diba sa ating mga aralan? Yun yung mga ginagawa natin para nag-guard natin yung desire niya. Huwag mo hayaan na mawala yun sa puso. Kumusta po tayo? Kumusta ang ating desire? Kumusta ang ating mga decision? Again, lilinawin ko. Where is Jesus in our decision? When we make decision, kung may i-consider mo na prime decision yan, ayan pa sila. Kayo po ang makaka-evaluate. Ang advice ko lang, huwag mawala si Jesus sa prime decision mo. Kasi yun ang magiging guiding principle mo sa buhay. Na kahit maliliit na decision, ituturo sa'yo ng Panginoon ang tama. Para ano man ang mangyari at the end of your decision, minsan may failure sa buhay, but at the end of your decision, alam mo, may tagumpay. Like na si Kristo. Amen?